Magandang araw at welcome. Naalala ko itong sinabi ni Pangulong Marcos na kaya pumayag ang gobyerno na arestuhin ng Interpol si dating Pangulong Duterte dahil sa kailangan mag-comply ang Pilipinas sa Interpol para pag tayo naman ang nangangailangan ng kanilang tulong ay mapagbibigyan nila tayo. Okay. Ngayon, itong kasong ito ay hindi ito kaso Duterte versus Netherlands, kundi Duterte versus ICC. Okay? Ngayon, kinukuni ko lang ito, no? Government to government. Netherlands to Philippines. Okay, itong kaso ito kinukuni ko government to government, Netherlands to Philippines, sapagkat ang ICC ay nasa sa Netherlands. Okay? Kasi ito, mga kababayan, naisip ko, noong 2019, okay, nag-issue ng ang Manila Regional Trial Court, Branch 32, ay nag-issued ng warrant of arrest, 15 counts of murder against Juma Sison at ang kanyang asawa na si Juliet and other communist leader in connection with the so-called Inupakan Massacre in 1985. So mayroong arrest warrant. Ang inaakusa ay 15 counts of murder. Okay? So ngayon, ang ating gobyerno ay base po dito nag-request ng sa Interpol para arestuhin. Okay? Ito base ito sa report sa column ng Philippine Star. Ito po ay September 10, 2019. Okay, so ito po the Philippines National Police said it will seek the assistance of International Crime Police Organization o Interpol for the arrest of communist leader Jose Maria Sison who has been self-exiled in the Netherlands for some 3 decades. In the press briefing Tuesday, PNP Chief Oscar Albayde said the police is set to ask the Interpol to issue a red notice against Sison, who is facing murder charges in the Philippines along with 37 other communist leaders. So, Juma Sison at kanyang asawa at 37 pa na individuals. Okay? So ngayon, ang tanong ko ay si Juma Sison po ay isang Pilipino. Okay? At kung pagbabasihan na sinabi ni Pangulong Marcos, para daw magpagtulungan sa atin ang Interpol, kailangan mag-comply tayo sa kanilang request. Pero ito, Philippine government, merong warrant of arrest, humingi ng tulong sa Interpol para arestuhin ng isang murder accused na si Juma Sison. Pero bakit hindi nagtagumpay ang Philippine government? Okay?
Bakit hindi nagtagumpay ang Philippine government? Ah, okay. Yan tanong natin bakit. Kasi parang yung dahilan ni PBBM, para sa akin parang parang masyado siyang mababaw na hindi man lang naprotektahan ang isang Pilipino. Basta-basta na lang tinapon. Basta-basta na lang ibinigay sa kamay ng mga dayawang puti ang isang Pilipino. Ito iba ito Pilipino pinadala, ibinigay sa kamay ng mga puti. Pero ito, Pilipino ni-request ang kanyang mamamayan pabalik sa sariling bansa para harapin ang kaso, pero hindi nagtagumpay ang Pilipinas. Eh bakit? Okay. Ito pa may mga grupo, ito yata mga pamilya yata ito ng biktima. Mga grupo ito, sabi dito ito po ay galing naman sa PNA, balita galing sa PNA. Groups call on Dutch government to stop coding Juma season. Nag-rally sila sa harap ng US Embassy. Dutch Embassy. Members of Liga Independencia and League of Parents of the Philippines resign the thread. Stop protecting criminals with photo of Communist Party of the Philippines founder Juma Sison as the whole protest and in front of Dutch Embassy in Makati City. Ito po ay May 5, 2021. Ngayon, ito ang tanong ko kung bakit hindi nagtagumpay ang Pilipinas para deport o maaresto at dalhin pabalik sa Pilipinas si Juma Sison. Okay? Basa kasi dito sabi, nakalagay. Okay. The Department of Interior Local Government, the DILG Secretary Eduardo Año on Thursday said, exiled Communist Party of the Philippines leader Juma Sison must be hallucinating when he claimed that he is absolute protecting in himself that impose exile in the Netherlands. Okay. So ito mga kababayan ang dahilan pala kung bakit si Juma Sison ay hindi na pabalik sa bansa, hindi nahuli ng Interpol, hindi naresto ng Interpol sa Netherlands, at kung bakit hindi siya napabalik sa bansa ay dahil sa rule ng court ng Netherlands. The court ruled that there was insufficient evidence to detain him on murder charges, especially if Sison had a conscientious and close cooperation with those in the Philippines who carried out the deed. Yun lang ang dahilan. Dineclare na insufficient evidence. Yun lang ang dahilan. Hinarang na ng korte ng the Netherlands
ang request ng Pilipinas sa Interpol para arestuhin si Juma Sison pabalik ng bansa. Kaya wala nagawa ang Pilipinas, ang Philippine government. Pero this time, kay Pangulong Duterte, ganun ang kadali. Dahil mismo ang gobyerno ng Pilipinas, ang may gusto. Kahit sabihin natin na ang dahilan ni BBM, nagkipag-cooperate sa Interpol, para daw pag tayo may kailangan, napagbigyan tayo, ito nga, hindi pinagbigyan ng korte ng korte ng the Netherlands, ang mga request ng Pilipinas. So, ibig sabihin, nasa gobyerno pa rin. Nasa gobyerno pa rin ng bansa kung papayag sila o hindi na arestuhin ang isang tao na hinahabol ng isang bansa. Okay? Kaya sa tingin ko dito, palabas lang ni Pangulong Marcos yung dahilan niya kaya kailangan mag-comply sa request ng Interpol para daw parang pakikisama ba? Parang ganon. Pakikisama. Pero ako tingin ko dito, ito pong desisyon ni BBM na ipahuli si dating Pangulong Duterte sa ICC through Interpol ay sa tingin ko, opinion ko ito mga kababayan, para yung mga bad record ng kanilang pamilya ay matakpan. Dito sa ginawa niya na ipa-aresto si dating Pangulong Duterte sa Interpol, sa ICC, through Interpol, para ang kanyang mga issue noon ng human rights violation, corruption, ay mabaliwala. Kumbaga mabura sa record ng international community ang pagiging diktador ni dating Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Yan po ang aking tingin, yan po ang aking opinion. Kaya nagdesisyon siya na ganito ang mangyayari kay dating Pangulong Duterte. To the point na kitang-kita natin kung paano nila labagin ang karapatan ng dating Pangulo. Yan po ay opinion ko lamang. Okay? Diba? Kaya parang sacrificial lang, sacrificial lang itong si dating Pangulong Duterte para lang ang issue ng mga Marcos noon ay ma-erase. Kumbaga, para makabawi ka sa pagiging bad shot sa paningin ng mga puti, ng mga foreign country, ito. Kasi pwede naman niyang gawin Pwede naman niyang gawin na hindi kami papayag kasi hindi na membro ng ICC ang Pilipinas. Pwede yun Kasi nga ginawa ng Dutch government. Isang technicality lang. Wala magawa ang gobyerno ng Pilipinas na ipa-deport, ipahuli ng sa Interpol si Juma Sison. Diba? Dahil daw, bukod dito, may sinasabi pa na dahilan, ito daw si Juma Sison ay protektado ng international
refugee, political refugee. Yun, political refugee. Ah, eh, ang issue ni Juma Season ay siya po ay may warrant of arrest sa kasong murder. O paano mo niya nasabi na ito po ay may kinalaman sa politika? Ah? O di po ba? O ito nakalagay oh. Siya daw po protektado ng international political refugee. Okay, pero base dun sa ruling ng court, hindi raw sufficient ang ebidensya. Oh, di ba? Kaya ako naisip ko no, mga kababayan. Ito opinion ko lang ito no. Na mahirap pala kapag ikaw ay isang pangulo tapos hindi ka ang inyong pulisya ay hindi inline sa mga pulisya ng mga puti. Yari ka. Tulad ng kay dating Pangulong Duterte, kanyang pulisya ay hindi inline sa pulisya ng mga puti. Kaya ngayon, pinagkaisahan siya. Lalo sa Pilipinas, may mga Pilipino na hudas, ay lalo na. Matatanggap sana natin kung itong si dating Pangulong Duterte ay nandito sa ating korte. Matatanggap natin, kaya lang mabigat dito. Binigay sa kamay ng mga puti. Yun po mahirap sa atin kasi nga may korte ka sa sarili mong bansa. Ayaw mo siyang pala ng kaso, gusto mo doon sa korte ng mga puti. Para mo na sinabi na ang korte sa pala sa bansa mo useless, walang silbi. At dahil dyan, ang soberente ng bansa mo isinuko mo sa mga puti. Doon tayo nandidispaya. Doon yun yung hindi natin matanggap. Pero ngayon, ang sinisigaw nito mga taong ito, ipagtanggol ang sovereignty ng Pilipinas, labanan ng China, wala dapat single territory na mawala sa Pilipinas. Pero ito sila, isang Pilipino, pinagkalulo. O, di ba? Parang there is an hypocrisy sa mga taong ito. Yan po, opinion ko lamang yung mga kababayan. Di ba? Kasi, iniisip natin yung mga pangyayari. Bakit ganun ng kadali sa gobyerno natin na itong over, ipahuli sa ICC ang ating mga kababayan na nagsilbi, nabigay ng inspirasyon sa tao, kaya, yan po, mga kababayan, mahirap pala maging isang opisyal ng gobyerno, lalo pag ikaw ay presidente, na hindi mo kakampi ang mga puti, ang iyong programa, ang iyong polisiya, hindi ayon sa kanilang gusto. Kumbaga, hindi kanila mahawakan sa liig, patay ka. Yari ka.